Ay, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. At balik tayo dito sa usaping Duterte at Trillanes. Si Trillanes, syempre, ayaw nitong tumigil eh. Tinawag niya pong demonyo. Malutong na evil daw po. Ewan ko kung marirestrict ni Facebook to. Evil daw po o demonyo itong si Digong, sabi ni Trillanes. No? At yung mga testimonya daw ni Digong, nakarating na raw po yan sa International Criminal Court. Nasa ICC na yan. Sabi nga ng ilang mga mambabatas, may mga lumalabas din na po na reports na bago matapos itong taon na to, ma-aresto na tong si Digong. Kung may issue na ng warrant of arrest dahil sa kanyang pag-amin, dahil mabigat-bigat yung kanyang pag-amin eh. Dahil under oath siya sa mga pag-amin niya eh. At pwedeng magamit laban sa kanya yan. Headline ng Politico.com. Ayan, sige. Nakaganti na naman, nakapuntos na naman si Trillanes dito sa kampo ni Duterte. Maraming inamin si Evil Dutz. Biruin mo ha, DDS ka, yung boss mo sasabihang demonyo. Ni Trillanes, mapipikon ka talaga dyan. Trillanes says Senate drug war probe transcript sent to ICC. Ang bilis ha. Nagawa agad yung transcript pa at ipinadala na agad yan sa International Criminal Court. The transcript of former President Rodrigo Duterte's Senate testimony on the drug war is now in the hands of the International Criminal Court according to former Senator Antonio Trillanes. Yung may direct connection naman sa ICC. Itong si Trillanes at ang grupo nila. Yan, may direct link sila dyan. So, ang mabilisan, kahit ano man nangyayari dito sa Pilipinas, agad makakarating sa ICC yan dahil sila ang contact dyan eh. Mabilis lang naman yan eh. Sabihin natin, umabot ng 8 hours yung hearing. Kumuha ka lang ng 2 tao dyan eh, 3 tao dyan eh. I-type lahat ang pinagsasabi ni Digong dyan. Huwag mo na i-type yung buong hearing. Yung portion lang na si Digong at yung mga mambabatas na nag-change ng argument. Yun lang ay transcribe mo at iba to na agad sa ICC. Kasi baka makatulong yan sa para i-solidify, gawing pulido itong kaso na nakabinbin ngayon sa International Criminal Court at para mapabilis ang pag-issue ng arrest warrant dito kay Digong. Kasi dito kung sa Pilipinas lang, kung sa korte sa Pilipinas, sa dami ng resources ni Digong, masampahan man yan ng kaso, file. By decision man yan, appeal. O sige, baka makapag-bail pa, appeal. Hanggang umabot na ng Korte Suprema, appeal. Hindi makukulong. Kung sa ICC, medyo ibang proseso ito as compared to what we have dito po sa Pilipinas. Trillanes claimed on Wednesday that Duterte made some admission about EJK that could be used as evidence in the ICC trial. Iyan naman talaga ang pinaghuhugutan ng ICC dyan eh. Itong crimes against humanity. Yan, masolidify nila yan kasi umamin na mismo si Digong eh. The ICC earlier launched an inquiry into the alleged crimes against humanity committed by Duterte during the drug war. Na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dutz tungkol sa EJK. Trillanes said in a Facebook post ngayong araw po, October 30. Galit na galit itong si Trillanes eh, na may halong pang-aasar eh, dito sa kampo ni Duterte. Actually, naging negative pala, Ka-Coffee. Bagamat nilaro, napansin natin yan eh, nilalaro ni Digong itong mga senador eh, dyan sa Senado, kasi marami dyan kakampi niya pa. Ilan lang naman yung mga matatapang na kumukontra sa kanya dyan eh. Senator Risa Ontiveros, siya nga lang yung halatang halata dyan eh, na tumututol dito kay Digong. The rest, halos mga kakampi eh. Favorable eh, mga kasabwat eh, kakampi ni Digong. Hindi nila kaya interrogate itong si Digong eh. Hindi nila kaya harapin face to face na ito sir, ito, yung sinasabi mo, hindi acceptable, etc. Si Risa Ontiveros lang yung matapang-tapang dyan. Wala nangyari, kasi nilaro sila ni Digong, buti na lang din, si Digong nadulas ng nadulas, under oath siya, ayan, nahulihan tuloy siya ng mga ebidensya na gagamitin laban sa kanya. At itong si Bato, nanganganib na rin, dahil nilaglag na rin yan ni Digong. The pertinent Quad Committee transcripts were transmitted early on and all were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on, he added, sabi po ni Trillanes. Marami-raming mga ebidensya yan, Ka-Coffee. Yung mga testimonya ng mga resource persons dyan sa Quad Committee. Itong reward system, malaking bagay din yan eh. Malaking factor din yung reward system na yan. Yung testimonya ni Garma at ng ilang mga pulis na umamin tungkol dyan sa reward system na yan, magagamit din ng ICC yan. Ito pa, dagdag pa yung mga testimonya dyan sa Senado, yari na kayo dyan. Duterte earlier made a profanity-laced defense of his drug war during a Senate hearing, saying he would not apologize to make excuses for crackdown
aimed to protect the public. Pasensya na kayo ka-coffee sa mga biktima. Lalo na yung mga inosente na nadamay, pasensya na kayo. Actually, hindi raw mag-a-apologize si Digong. Kami na lang hingi ng pasensya sa inyo. Never siyang mag-a-apologize. Nang una nga, sabi niya, kukunin niya lahat, fully, yung responsibility, legal responsibility sa mga nabiktima, sa mga nasawi dahil sa kanyang tukhang. Pero nung tinanong siya ni Rizal Ontiveros, paano yung kay Kian de los Santos, nasawi yung inosenteng bata, ikaw ba ay responsable doon? Sabi niya, no. Biglang cambio eh. No apologies, no excuses. Rody Duterte takes full legal responsibility for drug war. Daw! Pero magkaiba yung sinasabi sa ginagawa ha. While he took responsibility for the drug war policy, the former leader insisted that he cannot be blamed for the crimes committed by others. Ay, atrasabante naman yan. Sabi niya, siya responsable dyan. Tapos, yung mga inosenteng bata namatay, hindi raw siya responsable dyan. Ano ba talaga? Mga sasabihin din, joke lang din. Duterte also admitted to the Senate inquiry that he kept a death squad composed of gangsters to kill other criminals when he was mayor of Davao City. Inconsistent naman itong sinasabi niyang death squad dahil negosyante daw, etc. Anyway, mahirap paniwalaan din itong si Duterte, paiba-iba din kasi ng statement mukhang nakakalimutan niya statement ngayon ito statement niya, bukas ito statement niya, next month ito statement niya, hindi consistent kaya mahirap din i-establish yung credibility nito ito, headline naman to ng ABS-CBN ka-coffee. After Senate hearing, ICC may issue arrest warrant against Duterte before end of 2024, sabi po ng dating mambabatas. Ilang buwan na lang yan. Kaso, ang problema, ilang beses nang napaso yan. Sabi, mid-year. Sabi ni Trillanes, mid-year. Tapos, naurong na naman ka-coffee. Ito, hanggang December na naman daw. Marami din naghihintay Mga biktima, pamilya ng biktima, naghihintay din sila kahit papaano, makakuha man lang ng justisya kapag makapag-issue ng arrest warrant, no? Family and supporters of the victims of alleged EJK victims in the Duterte administration's drug war believe the former president's statements during Monday's Senate hearing bolster the case against him before the International Criminal Court. Yan din ang sa tingin ko Magagamit naman talaga ng ICC ang mga testimonya ni Digong Kasi under oath siya dyan. Bayan muna sa attorney Nery Colmenares said he would not be surprised if the ICC issues a warrant of arrest against Duterte before the year ends, which would signal the beginning of trial. The ICC is investigating Duterte's drug war for alleged crimes against humanity. Wag lang muna kayo magsalita dyan. Yan din ang advice natin sa kampo ni Duterte, ni Trillanes. Control muna kayo sa pagbibigay ng mga time, ng mga deadline. Kasi to be fair din naman, ilang beses na kayo nagsabi ng deadline, hindi naman natutupad. Siyempre, yung mga tao, napapaniwala din Tayo din, nagiging content din natin yan. Kasi maasa tayo na totoo yung sinasabi, pero hindi naman nagkakatotoo. Hindi naman din hawak kasi nila Trillanes ang isip ng ICC, no? O kung paano yung mga procedures nila dyan, yung mga protocol sa pag-i-issue ng warrant of arrest, at hindi rin naman simple itong kaso na to. So what we can do, syempre, understand na lang ka-coffee itong mga binibitawan nilang statement. Pero pang ilang deadline na to ka-coffee, pero ngayon medyo nabuhay dahil may mga testimonya na posibleng magamit, and hoping daw before the year ends, malabas na po yung arrest warrant na yan. Duterte told the Senate panel on Monday that he instructed, napag-usapan na natin ito ka-coffee at sa mga previous vlogs na natin. Ang malaking bagay talaga dyan, yung sinabi niya mismo na inutusan niya yung kanyang mga pulis na i-encourage yung mga kriminal na manlaban at barilin agad sa ulo sa ulo agad barilin. Hindi warning shot, di ba? Usually naman, at ang dapat ka-coffee, kung nakita mo nang lalaban yan, o sa tingin mo man lalaban, neutralize mo yung portion na yun. Di ba? Kung tumatakbo, di ba? Paabarilin mo, huwag yung ulo kasi sinugin mo na agad yan. Bigyan mo ng second chance naman yan. At hindi mo naman dapat gagawin yan. At hindi trabaho ng pulis yan na yung suspect itsugiin. Kaya nga may mga rehabilitations tayo Kaya nga may mga kulungan tayo. Pero ang prinsipyo kasi ni Digong, kesa gagastos ka pa dyan para pakainin, itsugiin nyo na lang. Paano kung inosente yan? Paano kung napagbintangan yan? Paano kung nadamay lang yan? May mga nagtatakbuhan, nadamay lang siya dyan. O paano mo i-justify yan? Sa tingin mo, walang pamilya yon, di ba? Ano yan? Kinulong nyo na nang walang kasalanan? Di ba? O worst case scenario, pinatay nyo nang walang kasalanan? Tama ba yan? Hindi naman acceptable yan. Ewan ko sa mga DDS, bakit
tuwan-tuwa kayo sa ganyang statement, kung mangyari sa inyo yan, isipin nyo, mangyari sa pamilya ninyo yan, mangyari sa kamag-anak ninyo yan. O sige, kung tingnan natin kung hindi magbago yung inyong pananaw dyan. Sa tingin ninyo dyan si Ka-Coffee. Sige, ilagay ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po ng iba nating mga Ka-Coffee. Hintay na lang tayo hanggang December. Kasi yan ang mga hula nila. December, kung lalabas yung warrant of arrest na yan. Maraming salamat po sa mga sumama po sa akin na sa Facebook po. Please like and follow. Na sa YouTube, please click lang po na subscribe. Nandiyan po sa baba, subscribe at yung notification icon. At comment lang po ang inyong mga opinion at ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section. Sabi po ni Coco Pimentel, hindi na daw po kinakailangan pa na imbitahan ulit si Digong sa susunod po ng mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Ako din sa tingin ko wag na. Wag nyo nang invite siya, wala naman mangyayari din dyan. Nilalaro lang kayo dyan, binabastos lang kayo dyan. Wag nyo nang invite. Ibang witnesses na lang. Sama na yung isang beses, wala rin kayo napala dyan. No? Maliban na lang sa mga transcript na nakuha. O siya, maraming salamat po. Kayo magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat ulit, Ka-Coffee. Bye-bye.